Ang gusto niyo po mangyari is papaano po alisin na itong ganito kalaki na suspension power ng DILG, specifically ni DILG Secretary Remulla, para mabalik dun sa dati na pagka no classes, hayaan po yung mga private schools na mag-decide kung dito ba sa amin gusto naming isuspend or mag-shift na lang kami into modular learnings. Siguro ang una sa lahat talagang napapanahon na para i-revisit yung mga policies kasi nagpatong-patong na DJ and Mase eh. So parang ano na hindi na malinaw pati yung mga policy makers, yung decision makers, pati sila nalilito na eh. So itong huli lang na binigay nga sa ating Secretary of DILG, ito yung pinakahuli na na pagbabago sa policy. Pero I think talaga nagkakaroon na ng confusion. Halimbawa po dati po ang DepEd ang nagde-decide, hindi po ba? Meron po sila mga in-issue na mga DepEd orders na sinasabi nila doon in essence, kapag nag-suspend din ng klase sa public schools, ang ating mga private schools ay merong option to follow it or not. Kaya lang, nung binigay yung kapangyarihan na yan, yung pag-a-announce sa ating mga local chief executives, nung naman sila ay nag-decide, sinasite nila yung mga DepEd orders na yon, pero ang kanilang announcements ay suspended all public and private schools in all levels. So nawala yung option na yon. So from there, nilipat naman sa Secretary of DILG, ganun din, na-carry out na yon. So ang gusto po namin sana ay pag-usapan na paano ba natin ito naman magiging balanse yung seguridad ng mga estudyante, but at the same time hindi naman ma-disrupt yung ating pong mga classes dahil tayo po ay sobrang behind na. But I just would like to make a point po, DJ and Mase, at sa ating mga taga-subaybay. Hindi po natin dito pinag-uusapan yung yung calamity situations, yung talagang sobrang lakas na ng ulan or bagyo. Kasi at that point, announcement is merely superfluous di ba? Hindi na kailangan sabihin dahil talagang wala nang papasok niyan, di ba? Kahit papasukin mo. Ang pinag-uusapan po natin, yung mga sitwasyon na wala namang storm signal, wala namang bagyo, pero masama ang panahon, and somebody should exercise the discretion. Ang sinasabi po natin, yung discretion na yan should be shared also. There are 9,000 schools in the private school sector. Hindi pa natin pinag-uusapan yung 47,000 public schools, which po ako rin natatanungin, dapat bigyan din sila ng puwang sa pagdidesisyon at the level of their schools. But of course, that's within the DepEd's power. But sa amin lang po, sa private schools, yun lang po ang aming hinihiling. At tingnan naman po yung edukasyon. Kasi hindi naman po lahat ay, tama yung sinabi nyo kanina, hindi naman lahat ng estudyante ngayon ay masaya kapag na-cancel ang klase. Ganon din ang mga magulang. Hindi lahat ng magulang ay contrary to public opinion hindi naman po lahat parang kasi ngayon pag-announce parang nagse-celebrate I think we should change that already. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.